Part 29. Biglang iniunat ni Trisha ang kanyang kamay at pagkatapos ay hinawakan ang kamay ni Lucas at nag-umpisang magpaawa rito. Aalis ka na ba? Tanong nito sa kanya. Yes. Since okay ka na ay hindi na tama para sa akin na magtagal pa rito. Nasabi ko na rin naman sa iyo na may asawa na ako. Hindi maganda na manatili ako rito, nandito naman si Kathy na makakasama mo. Mabilis na sabi niya rito. Tatawag na lang ako mamaya. Sabi ni Lucas kay Trisha. Nang marinig naman ito ni Trisha ay halos maiyak ito. Naniniwala ka sa mga pictures na iyon diba? Tanong nito sa kanya. Akala mo rin sa akin ay napakaraming lalaking nilalandi sa ibang bansa. Dagdag pa nitong sabi sa kanya. Maniwala ka sa akin Lucas. Sa loob man o sa labas ng bansa ay ikaw lang ang mahal ko. Sabi pa nito sa kanya at pagkatapos ay nagumpisang umiyak. Samantala si Luca naman ay walang ibang maramdaman sa kanyang dibdib kundi galit. Ilang sandali pa nga ay hinawakan niya ang kamay nito at tinanggal mula sa pagkahawak sa kamay niya. Hindi na siya makapaghintay pa na umalis dahil nag-aalala siya sa sitwasyon ni Annie. Hindi mahalaga kung ito ay totoo o hindi, tutulungan kitang mabura ang mga ito sa internet, sabi na lamang niya. Ano ang ibig mong sabihin na hindi mahalaga? Hindi makapaniwalang tanong ni Trisha kay Lucas. Agad na nagsalubong ang mga kilay ni Trisha. Paano nito nasasabi na hindi mahalaga iyon samantalang walang ibang gusto ang mga lalaki kundi ang kalinisan ng isang babae pero ang sabi nito ay hindi ito mahalaga. Ibig bang sabihin ay ayaw nito sa kanya kaya ganun ang sagot nito. Lucas sabihin mo nga sa akin ang thought 00, ayaw mo na ba sa akin? Tanong niya rito na tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi. May asawa na ako, same time na sagot ni Lucas sa kanya. Asawa? Hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya. Anong klaseng asawa siya? Isa lang siyang display hindi ba? Ginamit mo lang siya pero bakit ngayon ay mas gusto mano na siya kaysa sa akin? Puno ng sakit na dagdag nitong sabi sa kanya. Mas mayaman pa rin ang pamilyang pinanggalingan ko sa kanya, Lucas. Alam ko, pero asawa ko siya at kailangan kong maging responsableng asawa sa kanya. Matigas na sagot niya rito. Sa sandaling ito, biglang naalala ni Lucas ang sinabi sa kanya ng kanyang lolo noong una. Siya ay isang babae na walang trabaho at ang kanyang ina ay patay na sa loob ng maraming taon. Wala siyang kahit na sinong kamag-anak. Naisip mano ba kung paano ang magiging buhay niya kapag hiniwalayan mano siya? Ano na lang ang sasabihin ng iba tungkol sa kanya pag nagkataon? Iyon ang eksaktong sinabi sa kanya ng lolo niya noon sa kanya. Aalis na ako. Magpahinga ka na, sabihin iyon ni Lucas ay tuluyan na siyang lumabas ng ospital nang hindi man lang nagdadalawang isip. Pagkasakay niya sa kanyang kotse ay agad niyang tinawagan ang kanyang mga tauhan at tinanong ang sitwasyon ni Annie. Ang sagot ng mga ito ay ayos lang naman daw ito at dahil doon ay nakahinga ng maluwag si Lucas. Naabutan siya kanina ni Lucas na kumakain at nang dumating ito ay tinapos niya na kaagad ang kanyang pagkain at dali-daling umakyat sa kanilang silid kaya lang ay nang eksaktong makapasok siya doon, hindi pa man siya nagtatagal doon ay bigla rin itong sumunod sa kanya na may dala-dalang sinigang na isda. Ayaw niya sana iyong kainin ngunit pinilit siya nito kaya wala na lamang siyang nagawa kundi ang kainin ito dahil alam niya na hindi siya nito tatantanan. Pasensya na sa pagdududa ko sa iyo kanina. Paghingi nito ng dispensa sa kanya pagkatapos niyang kainin ang binigay nitong sinigang na isda. Hindi siya sumagot rito at pagkatapos ay napabuntong hininga na lamang ito at inilabas ang pinagkainan niya samantala ng pagkalabas naman nito ay nagtatakbo siya sa banyo upang samuka. Pagkapasok niya sa banyo ay kaagad niyang binuksan ang lahat ng gripo upang hindi marinig sa labas ng banyo ang kanyang pagsusuka. Ayaw niyang mag-alala sa kanya si Lucas sa ganung paraan dahil pakiramdam niya ay magmumukha lang siyang kaawa-awa. Pagkatapos niyang magsuka ay naghilamo siya ngunit nang makita ang kanyang sarili sa salamin na malungkot ang mga mata ay bigla siyang napaiyak. Tinakpan niya ang kanyang mga labi ng isa niyang kamay at hindi na niya napigilan pa ang sarili na umiyak. Pero kahit na umiyak siya ay hindi niya hinayaan na magkaroon ng tunog ang pag-iyak niya. Ayaw niyang malaman ni Lucas na umiiyak siya. Hinayaan niya ang sariling umiyak para kahit na Popon Zero ay gumaan naman ang pakiramdam niya. Mali siya, mali talaga siya. Hindi siya dapat umasa kay Lucas. Hindi na rin dapat nagkaroon ng pangalawang pagkakataon ng pagsasamang iyon. Lolo, pasensya na.
Gustong-gusto ko talagang matupad ang huling kahilingan mo at manatili sa piling niya habang buhay, pero mukhang hindi ko na talaga kaya pa. Bulong niya sa hangin sa pagitan ng kanyang mga pagluha. Sobrang pagod na siya, pagod na pagod. Pagkatapos maligo, lumabas na si Annie sa banyo. Paglabas niya ay hindi niya inaasahan na naroon si Lucas. Pero bagamat nasa iisang silid sila ngayon ay hindi na lamang siya nagsalita. Dahil nga naligo si Annie ay tumutulo pa ring tubig sa kanyang buhok. Pinupunasan niya ang kanyang buhok nang lampasan niya si Lucas. Nagulat siya nang bigla na lamang siyang nilapitan nito. Tulungan na kita, sabi nito sa kanya. Hindi, kaya ko na ta. Mabilis niyang pagtanggi rito. Agad niyang ginamitan ng blower ang kanyang buhok upang matuyo na ito kaagad at pagkatapos ay nahiga na si Annie. Nakahiga na rin si Lucas sa kanyang tabi. Nakaharap siya sa likod nito dahil nakatalikod ito sa kanya at nanatili siyang nakapikit. Ilang sandali pa ay bigla na lamang bumangon si Lucas. Akala siguro nito ay tulog na siya. Napatitig pa si Annie sa likod nito habang paalis at biglang napaluha. Sinabi na niya kanina sa kanyang sarili na hinding-hindi na siya ulit iiyak, ngunit ang kanyang mga luha ay parang isang gripo na tuloy-tuloy ang pagtulo at hindi niya kayang mapigilan ang pagtulo nito. Noon pa man ay alam na niyang ang bida sa buhay ni Lucas ay walang iba kundi si Trisha. Gustong-gusto niya itong mapasaya, pero hindi siya ang dahilan para maging masaya ito. Okay lang na umalis ito at kung aalis man ito ay hindi naman niya kailangang tingnan ito para hindi siya masaktan. 10 oras na ng gabi at lumabas pa rin ito. Wala naman itong ibang pupuntahan, alam na niya kaagad kung saan ito pupunta, kay Trisha. Dati, ay wala siyang kinatatakutan sa buhay niya, hindi siya natatakot maging mapagbigay, hindi rin siya natatakot sa hirap at hindi rin siya natatakot na maghintay. Akala niya ay hindi siya kailanman makakaramdam ng takot ngunit nagkakamali pala siya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Biglan siyang tumihaya at nakatitig lamang sa kisame. Hindi siya makatulog. Ilang sandali pa ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at nanatili lamang nakapikit nang marinig niya ang pagbukas ng pinto. Kasunod nito ay narinig niya ang mga yapak, lisang tao lang naman ang pumapasok sa kanyang silid bukod sa kanya kundi tanging si Lucas lamang. Ibig sabihin ay hindi ito umalis. Hindi ba nito inuntahan si Trisha? Hindi nagtagal ay narinig niya na nagbukas ito ng kabinet at isinara pagkatapos ay pumasok sa banyo. Kasunod nito ay narinig niya ang pagtulo ng tubig mula sa banyo na malinaw niyang narinig. Sa mga sandaling iyon ay bigla niyang naramdaman na hindi niya kayang hulaan ang lalaking ito. Hindi niya namalayan ay bigla na lamang niyang naamoy ang napakapreskong amoy at hindi nagtagal ay agad na bumalot sa kanya ang pares ng banayad at makapangyarihang mga kamay. Agad niyang napagtanto na nasa kama na ito ay yakap-yakap siya. Ano ba? Hindi ako sanay. Tinulak ni Annie ito kasabay ng pagrereklamo niya. Kung lagi kong gagawin sa'yo ay tiyak na masasanay ka na rin. Sabi nito sa kanya. Galit na galit si Annie ng mga oras na iyon dahil ayaw niyang ang magpayakap rito kaya mabilis siyang humarap rito at pagkatapos ay kinagat ang balikat nito. Napakagat labi naman si Lucas nang maramdaman niya ang sakit dahil sa ginawa ni Annie na pagkagat sa kanya. Sa kabila nito ay mahigpit pa rin ang yakap niya sa bewang nito at wala siyang balak na bitawan ito. Tumigil si Annie at muling tumingin ang maitim niyang mga mata sa lalaking nasa harapan niya, galit at galit, Lucas, bitawan mo ako. Hindi kita bibitawan, sabi nito sa kanya sa mga oras na iyon ay napakatatag ng pagsagot nito sa kanya at parang wala nga talaga itong planong sumuko. Dahil rito ay muli na naman niyang ipinusisyon ang sarili at muli na naman itong kinagat. Sa pagkakataong iyon ay mas diin na kaysa sa nauna kanina. Sa totoo lang ay nasasaktan ang puso niya, sobrang sakit. Bakit siya nito ginaganito? Dahil sa sobrang diin na ginawang pagkagat ni Annie ay bigla na lamang damyugo ang balikat nito at pagkatapos ay nakita niya na nabahiran ng dugo ang damit nitong suot dahil lang sa ginawa niyang pagkagat. Dahil rito ay tumigil na siya sa kanyang ginagawa at wala sa sariling napatitig rito. Nakita niya na nakatitig rin ito sa kanya at bakas ang sakit sa mukha nito ngunit tiniis nito ang lahat ng iyon at hindi man lang nagreklamo. Hindi man lang siya nito sinaway sa ginawa niya. Bakit hindi mo ako pinigilan? Matalim na tanong niya rito. Sa halip na sagutin nito ang tanong niya ay nagtanong pa ito sa kanya. Nasiyahan ka na ba sa ginawa mo? Tanong nito at habang sinasabi iyon ay pilit niyang inabot ang buhok nito ngunit iniiwas lamang nito ang ulo nito.
Naisip ni Annie na hindi siya isang alaga nito na kapag gusto nitong hawak-hawakan siya ay magiging maamo lamang siya at hindi magrereklamo pagkatapos ay taye ka lang siya nito pababayaan kapag nasiyahan na ito. Hindi na siya papayag pa na ganunin na lamang siya. Galit pa rin ba? Muling tanong ni Lucas sa kanya ngunit sa halip na sagutin niya ito ay tinalikuran niya ito at pagkatapos hindi na lamang ito pinansin pa. Dahil sa gusto siya nitong yakapin ay mas maganda nang hayaan na lamang niya ito isa pa ay hindi rin naman siya makaalis mula sa pagkakayakap nito. Pinilit niya na lamang ang sarili niyang matulog. Nang magising si Lucas kinabukasan ay maliwag na. Nang kapain niya ang kanyang tabi ay agad niyang nalaman na wala na pala sa tay niya ito. Dahil rito ay kaagad siyang bumangon at bumaba ng kama naghanapin ito ngunit hindi niya ito nakita sa kahit saang sulok ng bahay nila kaya muli siyang bumalik sa silid nila upang kuhanin ang kanyang cellphone at tawagan ito. Nang makuha niya ito ay kaagad niya itong tinawagan ngunit nakapatay ang cellphone ni Annie. Pasikat pa lang kanina ang araw ay lumabas na ng bahay si Annie at pagkalabas niya ay agad niyang pinatay ang cellphone niya. Kaya siya lumabas ng maaga ay ayaw niya na may manggulo sa kanya, ang tanging gusto niya lamang ay ang maglakad siya ng mag-isa. Nang mapadaan siya sa isang cake shop sa plaza, bigla niyang narinig ang isang taong sumisigaw ng slogan ng promosyon, hindi sinasadya na sumilip si Annie dito at doon niya na-realize na ngayon pala ang kanyang kaarawan. Oo nga, birthday niya pala ngayon. Hindi niya akalain na maging siya ay nakalimutan pa niya ang sarili niyang kaarawan. Noon ay ang kaarawan niya ang laging hinihintay niya. Noong panahong iyon, kahit na hindi sila mayaman at madalas na may utang ang kanilang pamilya, basta't sumapit ang kaarawan niya ay tiyak na ibibili siya ng kanyang ina ng maliit na cake. Noong panahong iyon ang pinakapaborito niyang kainin ay hipon kaya lagi siyang ipinagluluto ng kanyang ina ng hipon at ibinabalatan pa siya nito upang kapag kakainin na niya ay isusubo na lamang niya. Ngayon kahit na palagi na siya nakakakain ng hipon ay palagi niya pa ring naaalala ang luto ng kanyang ina ngunit kahit na gustuhin niya pang kainin iyon ngayon ay alam niyang hindi na niya iyon matitikman pamang muli. Naaalala niya pa na sa gabi ng kanyang birthday ay pinapatay nito ang lahat ng ilaw at taye ka nito sinisindihan ang kandila ng kanyang cake. Pagkatapos ay taye ka siya nito nilalagyan ng korona sa kanyang ulo. Noong bago siya mag-14 wala siyang ibang gusto kundi ang makapag-aral at may ahon sa kahirapan ang kanyang ina at mapatigil na sa pagsusugal ang kanyang ama. Masasugal. Pagkatapos ng edad na 14 ay doon na niya nakilala si Lucas at doon siya nagkaroon pa ng isa pang birthday wish, na balang araw kapag nagkita silang muli ay magiging malapit na sila sa isa't isa. Sa totoo lang ay hindi naman niya inisip na balang araw at pakakasalan siya nito at nagiging asawa nito. Wala pa iyon sa batang isip niya noo. Pero palagi niyang iniisip na ang muling pagkukross ng landas nila ay kaloob talaga ng Diyos. Minsan pumapasok din sa isip ni Annie na siguro ganito nagbuhay niya ngayon kung hindi nag-cross muli ang landas nilang dalawa. Kung sakaling nang hindi sana sila nagkita di sana ay hindi niya nararanasang masaktan ngayon nang. Dahil rito, ang cake shop ay napakaabala dahil sa promo at napakaraming tao sa loob. Hindi niya namalayan na maging siya pala ay pumaust na rin sa loob ng shop. Hello miss, anong klaseng cake ang gusto ninyo? Agad na tanong ng isang staff ng shop na iyon sa kanya. Gusto ko ng creamy cake, agad niyang sabi rito. Hindi siya makakain ng mga base ng cake dahil nga sa allergy niya kaya sa huli ang inirekomenda ng staff sa kanya ay ang strawberry milfoil, na ang bawat layer ay may mayamang cream. Lumabas si Annie sa cake shop dala ang cake na binili niya at nang makita niya ang figure na nakatalikod sa kanya ay bigla na lamang siyang natigilan. Paano siya natagpuan nito? Napahigpit ang hawak niya sa dala niyang box ng cake at agad niyang naramdaman ang pagtigas ng buong katawan niya. Sa sandaling iyon naman ay bigla na lamang itong humarap sa kanya at lumapit. Bakit ka lumabas ng mag-isa at hindi ka man lang nagpaalam sa akin? Tanong nito sa kanya kaagad ng may banayad na tinig. Nang makita ni Annie wala ng paraan para maiwasan ito ay wala na siyang ibang nagawa pa kundi ang sagutin na lamang ang tanong nito. Gusto ko kasing samagap ng preskong hangin, kaya lumabas ako. Mabilis niyang sagot rito. Wala namang problema doon, pero bakit kailangang patayin mo pa ang cellphone mo? Tanong nito sa kanya at pagkatapos ay napatingin sa isang kamay niyang nakahawak sa kanyang cellphone. Wala siyang nagawa kundi ang mapakagat labi na lamang at napaisip kung ano nga ba ang pinakamagandang isasagot niya sa tanong nito.
Baka nalobat na ito kaya namatay na lang bigla, sagot niya rito at pagkatapos ay nag-iwas ng tingin kay Lucas. Samantala lingid sa kaalaman ni Annie na halos may cut nila ang buong lungsod para lang hanapin ito at hindi na niya binanggit pa rito ang tungkol doon. Sa huli ay mabilis siyang humakbang para mas lumapit pa rito at dali-daling hinawakan ang kamay nito. Ngayong nandito na si Lucas ay alam ni Annie na hindi na siya makakatakas pa mula rito. Hindi na lamang siya tumutol at hinayaan niya itong akayin siya pagkatapos ay sumunod rito. Sa labas ng bintana ay tahimik na nakatanaw sa bintana. Doon niya napansin na bigla na lamang lumakas ang hangin at para bang uulan ng malakas. Nang lumiko ito pakaliwa sa traffic light ay napagtanto niya na iba ang daang tinatahak nila kaya kaagad niya itong nilingan at tinanong. Hindi mo ba ako ihahatid pa uwi? Kumain na muna tayo, sabi ni Lucas sa kanya. Okay, walang gana niyang sagot rito at walang ekspresyon sa mukha. Hindi na rin siya nakipagtalo pa rito at hindi siya tumanggi kahit na saan siya nito dalhin. Nang huminto ang kotse sa tapat ng isang restaurant ay doon namang eksaktong bumuhos ang napakalakas na ulan sa labas. Ang lalaki rin ng patak nito. Dahil walang underground parking ang restaurant ay kailangan nilang pumasok mula sa labas. Agad niyang binuksan ang pinto ng kotse at handa na sanang bumaba nang bigla niyang narinig ang boses ni Lucas. Maghintay ka, sandali, sabi nito. Ilang sandali pa ay bumaba ito ng kotse at pagkatapos ay daladala ang payong at binuksan bago tuluyang umikot sa tapat niya. Pagkarating niya sa tapat niya ay kaagad nitong inilahad ang kamay ang sinabing, halika na. Hindi naman na nagpakipot pa si Annie at dali-daling hinawakan ang nakalahad nitong kamay at pagkatapos ay hinawakan niya ito at lumabas. Salamat, sabi niya rito. Matapos niya itong pasalamatan ay lumabas na rin siya ng kotse. Ngayon ay hindi na siya ang mangmang at walang alam na bata noon. Matagal na ang nakalipas noong panahon na isang candy lamang ang nagpapasaya sa kanya. May mga pagkakataon na nasasaktan siya at ang tamis na iyon ay hindi na kayang pagalingin pa ang sakit na nararamdaman niya. Sa mga oras na iyon ay napakalamig pa rin ng puso niya at napakasakit pa rin. Sa pangalawang palapag siya dinala ni Lucas, sa may VIP room na may napakaganda ng ambience ng paligid. Sa silid ay napakatahimik. Tanaw mula doon ang maliit na hardin sa ibaba at rinig rin ang napakalakas na tunog ng ulan mula sa labas. Pagdating nila doon sa loob ay agad na pumasok ang manager at magalang na nagtanong kay Lucas. Mr. Montenegro, ihahain na po ba ang pagkain ngayon? Tanong nito sa kanya. Agad naman siyang nilingaw ni Lucas nang wala sa oras. Gutom ka na ba? Tanong nito sa kanya. Hindi pa naman pero ikaw ang bahala. Mabilis niyang sagot rito. Agad naman na tumingin si Lucas sa manager. Sige ihain mo na ngayon, mabilis na sabi nito sa manager. Ilang sandali pa nga ay yumuko ito at pagkatapos ay umalis sa harapan nilang dalawa. Inakay siya ni Lucas sa isang lamesa at pinaupo. Hindi nagtagal ay sunod-sunod nang inilagay sa kanilang mesa ang mga napakaraming putahe ng ulam at ang bawat ulam ay puno ng kulay at mukhang masasarap. Kasabay nito ay biglang na lamang umalangaw-ngaw sa buong silid ang pamilyar na tunog sa buong ikalawang palapag, ito ay nanggagaling sa isang piano at ito ang mga kanta na paboritong-paborito niya. Ilang sandali pa ay bigla na lamang namatay ang ilaw sa buong silid. Hindi niya rin napansin na isinara pala ng mga ito ang mga kurtina ng silid na iyon kaya sobrang napakadilim ng silid. Tumigil rin ang musika na nagmumula sa piano. Kaya akala ni Annie ay bigla na lamang nawalan ng kuryente, ngunit sa susunod na sandali ay bigla na lamang may isang napakagandang cake ang dinala sa mesa nila at pagkatapos ay nakita niya si Lucas na may hawak na pumpo ng kulay pulang rosa sa kamay nito at nakatitig sa kanya ng malumanay. Pagkatapos ay dahan-daang ngumiti sa kanya. Maligayang kaarawan, Annie, bati nito sa kanya at pagkatapos ay iniabot nito sa kanya ang bulaklak at hinalikan siya sa kanyang pisngi. Sa mga oras na iyon ay bigla siyang hindi nakagalaw at halos hindi makapaniwala. Biglang bumukas ang ilaw sa silid. Sa hindi niya malamang dahilan ay bigla na lamang lumambat ang puso niya nang wala sa oras. Ikaw paano, hindi siya magawang makapagsalita ng maayos dahil sa sayang nararamdaman niya sa kanyang puso ng mga oras na iyon. Naalala mo pala, hindi makapaniwalang tanong niya rito at ang boses niya ay bigla na lamang nanginig. Siyempre, ano ka ba naman? Hindi naman ito nawala sa isip ko, isa pa ay napakatagal ko nang naihanda ito. Sabi ni Lucas sa kanya.
Sa 2 taon nilang pagsasama ay hindi naman niya ito laging kasama kapag nagdiriwang siya ng kanyang birthday. Lagi lamang nitong inuutusan si Kian para ibigay sa kanya ang mga regalo nito at maging ang cake na in-order nito. Hindi siya halos makapaniwala na personal siya nitong binati at binigyan pa siya nito ng cake. Hindi niya maiwasang makaramdam ng init sa kanyang puso na kung saan ay tila may mainit na kamay na humaplos rito. Binigyan pa siya nito ng kwintas at hikaw, ang kwintas ay isinuot nito sa kanyang leeg. Hindi siya tumanggi ng mga oras na iyon at hinayaan niya lamang ito. Tila ito isang napaka-responsableng asawa na talagang binibigyan siya ng isang napakagandang pagkakataon para maging maganda ang kanyang kaarawan. Ngunit bigla na lamang naputol ang kasiyahang nararamdaman niya nang biglang tumunog ang cellphone ni Lucas. Handa na ang lahat ng mga pagkain at nakahawak na si Lucas sa mga kubyertos nang biglang tumunog ang cellphone nito samantalang siya ay hindi tumigil sa kanyang ginagawa at nagpatuloy pa rin sa pagpulot ng mga kakainin niya. Masarap ang pagkain ngunit nawalan na siya ng gana. Samubos siya ng pagkain, ngumunguya siya ng pagkain ngunit hindi niya na ito malasahan. Ang cellphone ni Lucas ay nagpatuloy sa pagtunog at alam niya na kaagad kung sino ang tumatawag dahil sa ringtone nito. Walang iba kundi si Trisha. Hindi nagtagal ay sinagot nito ang tawag. Nakatikom lamang ang mga labi nito at ang hininga nito ay kasing lamig ng yelo. Hindi rin ito nagsalita kahit na isang salita lamang at nanatili lamang itong tahimik. Hanggang sa tuluyan na nga nitong ibinaba ang cellphone nito. Malalim na binuka ni Lucas ang kanyang mga labi at tiningnan si Annie at nagdadalawang isip na napatitig sa kanya. Nagangat siya ng kanyang tingin at pagkatapos ay tiningnan iti. Nakita niya ang pag-aalanggan nito sa mga mata nito at akmang babuka na sana ang bibig nito upang magsalita ng unahan na niya ito. Mukhang si Trisha ang tumawag. May problema na naman ba siya? Tanong niya rito na may malamig na mga mata. Alam niya na nahihiya lang itong magsabi sa kanyang ngunit gusto nitong umalis doon at puntahan na ito kaagad. Oo, nipatingong sagot ni Lucas sa kanya at hindi nito itinago ang totoo sa kanya. Nang marinig niya ang sagot nito ay tumigil ang mga kamay ni Annie sa kanyang ginagawa. Unti-unting sumili ang malamig na ngiti sa kanyang labi. Lagi na lang ganyan ang ginagawa niya. Wala na ba siyang maisip na bago? Tanong niya rito. Annie, iba ang sitwasyon niya ngayon. Kaagad na sagot nito sa kanya. Palagi mo na lang sinasabi na iba-iba sa bawat pagkakataon. Noong nagpakasal tayo, naaksidente siya. Noong nakaraang linggo naman ay nakidnap siya, taops nitong nakaraang araw ay nagpakamatay siya. Ngayon naman, ano naman? Malamig na tanong niya rito. Totoong dinukot siya noon, Annie, sagot ni Lucas sa kanya na nakatitig sa mga mata niya at seryoso ang mukha. Napangiti si Annie at pagkatapos ay napatitig din sa kanya. Lahat na lamang ng dahilan niya ay masasabi kong kakaiba. Lucas, hindi mo ba naiisip na ang lahat ng ginagawa niya ay peke at pinapaniwala ka lang niya? Tanong niya rito. Lahat ng ito ay pakulo lang niya, paano kung hindi talaga siya na aksidente? Hindi siya nagpakamatay at hindi siya dinukot. Paano kung ginawa niya lang ang lahat ng ito para pantahan mo siya? Dahil ganun siya ka-desperada. Tuloy-tuloy na tanong niya rito. Hindi natin masasabi ang mga yan, Annie, ayaw kong mag-isip ng mga isip ngayon. Mabilis na sagot nito sa kanya. Kung tama ang hula ko, kahit ano naman ang sabihin ko ngayon sa iyo ay pupuntahan mapi pa rin siya, hindi ba? Kung ganun din naman ay pwede mo na siyang puntahan ngayon, Lucas. Malamig na sabi niya rito, ano? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Tanong ni Lucas rito dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Sa ilang beses siyang nagpaalam rito na pupuntahan niya si Trisha ay palagi itong tumatanggi at hindi siya nito pinapayagan. Pero sa mga oras na iyon ay hindi pa niya nagagawang magpaalam rito pero pinapaalis na siya nito kaagad. Tinignan ni Lucas ang mahinahong mga mata ni Annie at alam niya na kaagad na maya iba ngunit hindi niya lang malaman kung ano yun pero isang bagay ang nasisiguro niya, si Annie ay napakakalmado ngayon at napakamapagbigay. Nang makita siya nitong hindi gumagalaw at nakatitig lamang rito ay muli na naman itong nagtanong sa kanya. Ano, hindi ka ba naniniwala na pinapayagan kitang puntahan siya? Tanong nito sa kanya. Nang matapos magsalita si Annie ay itinuro niya ang pinto palabas. Pumunta ka na. Kahit na anong mangyari ay hindi kita pipigilan, huwag kang mag-alala. Malamig na sabi niya rito. Isa pa ay lagi akong napapaisip na ikaw lagi yung mali, pero mali pala ako dahil ako talaga yung may mali.
Kaya puntahan mo na siya, hindi kita pipigilan pa, sabi niya rito. Ani, pasensya ka na. Hindi ko talaga siya pwedeng pabayaan, sabi nito sa kanya at pagkatapos nitong sabihin iyon ay agad na tumayo si Lucas at umalis. Iniwan siya nitong mag-isa doon. Napatitig si Annie sa likod nito at ngumiti na parang tanga. Hindi talaga nito kayang pabayaan si Trisha. Hindi niya kaya. Hanggang sa mga oras na iyon ang paningin nito ay nasa babaeng iyon lamang maging ang puso nito. Pagkaalis ni Lucas ay tumayo si Annie at naglakad palapit sa bintana. Hinawi niya ang kurtina at tumano doon. Mula sa ikalawang palapag ay malinaw niyang nakita ang figure ni Lucas. Ni hindi ito gumamit ng payong at basta na lamang sumuong sa ulan. Hindi nito inalintana ang ulan kahit na nabasa na ang katawan nito. Hindi niya alam kung ano ang nagtulak sa kanya pero nagmamadali siyang tumakbo pababa at sinundan ito. Lucas. Sumigaw siya ng malakas. Kahit na napakalakas ang ulan at walang kasiguraduhan kung maririnig ba siya nito ay sumigaw pa rin siya. Pero sa kabila ng napakalakas na buhos ng ulan ay narinig pa rin ni Lucas ang pagtawag sa kanya ni Annie kaya napatigil siya sa kanyang paglalakad sa gitna ng napakalakas na buhos ng ulan. Nang lumingon siya ay nakita niya si Annie na palabas na ng pinto at unti-unti na itong nabasa. Hindi man lang nito inalala ang sarili at dumiretso sa harapan niya. Bakit mo ako sinundan? Napakalakas ng ulan. Bumalik ka sa loob. Seryosong sabi niya rito. Annie, bumalik ka na sa loob, napakanipis lang ng suot mo at baka magkasakit ka sa ginagawa mo, dagdag pa niyang sabi rito. Hindi naman nagsalita si Annie at tahimik lang siyang tiningnan ni Ro. Pumasok ka na doon. Tinawagan ko na si Kian para sunduin ka, sabi niya ritong muli. Ikaw, paano ka? Tanong ni Annie rito bigla. Hindi niya lubos akalain na ganito pala talaga ito kadesperado pagdating sa babaeng mahal nito. Ako na ang bahala sa sarili ko, sagot nito sa kanya at pagkatapos lamang magsalita ni Lucas nang pumarada ang sasakyan sa harapan nila at dali-daling bumaba ng kotse si Kian na may dala-dalang isang payong sa kamay nito. Agad na bumaling si Lucas rito. Ikaw na ang baalang mag-uwi sa kanya. Sabi nito. Matapos bigyan ng utos si Kian ay muli na namang tumalikod si Lucas at handa na sanang umalis. Ma'am, halika na po kaya at ihahatid ko na po kayo pauwin. Magalang na sabi ni Kian sa kanya at pagkatapos ay binuksan na nito ang isang payong at ipinayong sa kanya. Samantala ay napatingala naman si Annie sa kanyang ulo sa may mismong payong at napatitig sa papalayong si Lucas. Ibigay mo sa kanya ang payong, utos niya kay Kian. Ma'am, mas kailangan niyo ang payong na ito ngayon, isa pa ay iyon din naman ang bilin ni Sir sa akin. Mabilis rin namang sagot ni Kian sa kanya. Ngumiti si Annie at pagkatapos ay malamig na tinitigan ito. Ibigay mo na sa kanya dahil hindi ko yan kailangan. Sa totoo lang ay halos ayaw na niya sa lahat ng galing rito. Ano ang gagawin niya sa payong na iyon? Pero ma'am, bago pa man matapos ni Kian ang sinasabi nito ay mabilis siyang nagsalita. Ako na lang ang magbibigay sa kanya, mabilis na sabi niya rito at akmang kukuhanin na sana niya ang payong pero agad na nagsalita si Kian. Okay po ma'am, sige, ibibigay ko na po sa kanya, sabi nito sa kanya at mabilis na tumalikod kay Annie para habulin si Lucas. Hindi sumagot si Annie at sinundan lamang ng tingin si Kian na papalayo. Samantala, nang marinig ni Lucas ang sinabi ni Kian ay labis siyang nag-ali dahil sa ipinilit pa talaga ni Annie na ibigay sa kanya ang payong. Pero sir, siguro ay nag-aalala lang siya sa inyo. Mas mabuti na tanggapin niyo na po ito para na rin matapos na ang problema. Sabi ni Kian sa kanya. Ngunit sa huli ay hindi ito tinanggap ni Lucas at pagkatapos ay agad na nagngalit ang kanyang mga ngipin at mabilis na sumagot rito. Ayokong tanggapin ang payong na ito, malamig na sabi niya rito. Matapos sabihin iyon ay kinuha niya ito at dali-daling itinapon niya ito gamit ang kanyang mga kamay at ang payong ay nahulog sa lupa pagkatapos. Kitang-kita ni Annie na itinapon ni Lucas ang payong sa lupa. Dahil sa lakas ng hangin ay hinangin ito ng malakas. Sobrang sakit ng puso ni Annie. Pakiramdam niya ay ang puso niya ay parang ang payong na iyon. Annie, sumuko ka na. Hindi ka niya mahal at hindi ka niya kailanman mamahalin. Pagalit niya sa kanyang sarili. Matagal na niya itong ginawa dapat. Tuldok. Ang ulan ay bumubuhos, mas naging mas mabigat ang bawat patak nito. Nakita niya kung paano nawala si Lucas sa kanyang paningin at dali-daling sumakay sa kotse hanggang sa nawala sa tuluyang nawala.
Palayo ito ng palayo hanggang sa hindi na niya ito nakita pa. Sa mga oras na iyon ay doon na lumapit si Kian sa kanya. Akmang magsasalita na sana ito pero inunahan na niya. Hindi mo na kailangang ihatid pa ako. Pwedeng sundan mo na lang siya, malamig na sabi niya rito ngunit matatag na nagsalit si Kian sa kanya. Kailangang ihatid pa ako. Pwedeng sundan mo na lang siya. Malamig na sabi niya rito ngunit matatag na nagsalit si Kian sa kanya. Ma'am, pasensya na po pero hindi ko pwedeng gawin iyon. Kailangan kong siguruhing makakauwi kayo dahil iyon ang utos ni Sir sa akin. Sagot nito sa kanya. Kung ganon ay alam mo ba kung bakit siya umalis ng mag-isa? Wala sa sariling tanong niya rito. Umiling naman kaagad si Kian sa kanya. Dinukot daw si Trisha at umalis siya para iligtas ito. Hindi ko alam kung gaano kadelikado ang mga kidnapper. Sigurado ka bang ayaw mo siyang sundan? Baka maapano siya. Sabi niya rito. Nang matapos siyang magsalita ay agad niyang nakita ang mukha ni Kian na gulat dahil sa sinabi niya. Ma'am, totoo ba ang sinasabi ninyo? Tanong nito sa kanya. Siyempre, wala naman akong dahilan para gumawa ng kwento, isa pa ay hindi ako magiging ganun Kate Sporado kung hindi ako nagsasabi sa iyo ng totoo. Sagot niya rito. Okay po ma'am. Aalis na ako kaad at huwag niyo nang alalahanin pa si Sir dahil sinisiguro ko sa inyo na proprotektahan ko siya. Paniniguro nito sa kanya. Napatango na lamang si Annie dahil sa sinabi ni Kian sa kanya. Pagkatapos bago ito umalis ay tumawag ito ng kotse para may masakyan si Annie. Nang makita nitong nakasakay na si Annie ng kotse at umalis na ay napayapa na ang kanyang isip ngunit kung alam lang sana na mas mapapasama pala si Annie sa sinakyan nito ay hindi na lamang sana niya ito pinasakay sa kotseng iyon. Samantala sa kotse ay tahimik lang na nakaupo si Annie. Nakapatong ang kamay niya sa ibabang bahagi ng kanyang puson, pinuprotektahan. Mga baby ko, pasensya na. Ipinangako sa inyo ni Mama na bibigyan kayo ng kumpletong pamilya pero pagod na si Mama pagod na si Mama na pangatawanan ang pangako niya sa inyo. Sabi niya habang marahang hinahaplos ito. Mga anak, hindi man kayo magkaroon ng ama sa hinaharap ay huwag kayong mag-alala. Kaya ko naman kayong alagaan at buhayin Bagamat sumasakit ang kanyang puso, nang maisip niya ang dalawang bagong buhay sa kanyang tiyan ay napuno pa rin ng pag-asa at tiwala sa buhay si Annie. Hindi lang naman si Lucas ang dahilan ng buhay niya. Nasisiguro niya na dala ng mga sanggol na iyon ang panibagong buhay para sa kanya. Miss, yumuko ka, biglang sigaw ng driver mula sa front seat. Nang magangat siya ng kanyang ulo ay puno ng gulat ang kanyang mukha at halos tumigil ang tibok ng puso niya. Sa gitna ng malakas na pagbuhos ng ulan, isang malaking truck ang nagmamaneho patungo sa kanila nang walang kaingat-ingat at napakabilis. Wala itong planong tumigil. Wala itong pakialam sa kanila. Napahawak si Annie sa gilid ng kotse at nanginginig sa takot ang buo niyang katawan. Sa mga sandaling iyon ay napakaraming salita ang bigla na lamang lumitaw mula sa kanyang isipan. Lucas, paalam na, mahinang bulong niya sa kanyang isip. Nay, mukhang magkikita na tayo. Mga anak, pasensya na, hindi ko alam kung paano ko kayo proprotektahan. Mabilis niyang kinuha ang bag niya at inilagay sa kanyang tiyan at pagkatapos ay mabilis na yumuko upang protektahan ang kanyang tiyan. Napapikit siya, kasabay ng malakas na pagsalpok ng sasakyan. Bang sa sumunod na sandali ay naramdaman niya na ang kotseng sinasakyan niya ay nagpagulong-gulong hanggang sa maramdaman niya ang pagkahilo. Bumagsak ang ulo ni Annie sa sahig ng kotse. Hindi na niya matindaanan pa kung ilang beses nagumulong ang kotse sa kalsada bago ito tuluyang tumigil ngunit ang tanging alam niya lamang ay ang buong katawan ay masakit. Lalo na ang kanyang ulo, sobrang sakit nito. Pakiramdam niya ay para nang hihiwalay na ang kaluluwa niya dahil sa sobrang kirot ng ulo niya. Sa pamamagitan ng rearview mirror ay nakita ni Annie na patuloy na nagmanyobra ang sasakyang nakabangga sa kanila hanggang sa palayo na ito ng palayo. Sobrang sakit ng ulo niya at pakiramdam niya ay sesabog na ito, pero pinilit niya pa rin ang sarili niyang manatiling gising. Dahan-dahan siyang gumalaw, inipon niya talaga ang lahat ng kanyang makakaya at pagkatapos ay tiningnan ng kanyang harapan, nakita niya ang driver na nakasubsob sa harap ng manibela at umaagos ang dugo mula sa ulo nito. Pinilit niyang abutin ito at ginamit ang natitira niya pang lakas para yugyugan ito. Gumising ka Manong. Gumising ka, sabi niya rito. Kailangan mong kumapit Manong, nahihirapang sabi niya at naghahabol ng kanyang paghinga.
Biglang napaiyak si Annie at pinilit na sumigaw lalo na nang makita niya na hindi na ito gumagalaw at wala siyang nakuhang sagot mula rito. Bukod pa doon ay mas dumarami pa ang dugo na umaagos mula sa kanyang ulo at ang amoy ng dugo ay kumalat sa loob ng sasakyan. Iniisip ni Annie na ang amoy ng dugo ay galing sa driver hanggang sa maramdaman niya ang sakit sa kanyang puso na tumatagos hanggang sa kanyang kaloob-looban at doon niya naramdaman ang mainit na likidong umaagos mula doon. Bigla siyang kinabahan at natakot, halos ayaw niyang ibaba ang kanyang ulo upang tingnan ito. Takot na takot siya, ngunit hindi niya napigilan ang kaniiyang sarili at ibinaba ang kanyang ulo. "Baby, ang mga baby ko," mas lalong lumakas ang pag-iyak ni Annie. Gusto niyang humingi ng tulong, gusto niyang makalabas doon at higit sa lahat ay gusto niyang pumunta sa ospital. Ngunit ang pinto ay ng kotse ay nakaharang, kung saan ay naiupi pa ito. Ang ulan sa labas ay nananatiling napakalakas ng buhos at halos walang mga kotse na dumadaan sa kalsadang iyon dahil sa ibang daan siya idinaan ng driver, kahit na sumigaw siya ay walang makakarinig ng paghingi ng tulong niya. Napaisip siya kung ano ba ang dapat niyang gawin para maisalba ang mga anak niya. Napahawak siya sa pagitan ng kanyang mga hita at pilit na sinapo iyon upang hindi umagos ang dugo mula doon. "Mga anak, please kumapit pa kayo. Magiging maayos rin ang lahat," bulong niya sa pagitan ng kanyang mga pagluha. "Kumapit kayo, ililigtas kayo ni Mommy. Mga anak, huwag kayong umalis please, huwag niyong iwan si Mommy ha." Parang gripo ang pagtulo ng luha ni Annie habang ibinubulong ang mga iyon. Takot na takot siya, takot na takot. Bigla siyang napalunok at pinigil ang sarili. Hinalma niyang pilit ang sarili niya. "Hindi Annie, hindi ka dapat magpanik, dapat ay manatili ka pa ring kalmado." Bulong niya sa kanyang sarili. "Kapag kalmado ka lang ay maliligtas ka at ang mga sanggol." Sabi niya. Habang humihingal siya ay pinisil ni Annie ang kanyang palad ay pilit na pinapanatili ang kanyang sarili na gising at kalmado. Hindi mailigtas ng takot ang tao, sa pamamagitan lamang ng pagkalma ay makakahanap siya ng paraan. Hanggang sa may pumasok sa isip niya, tama ang kanyang cellphone. May cellphone siya at kaya pa naman niyang tumawag. Nanginginig ang mga kamay niya na pilit hinanap ang kanyang cellphone sa kanyang bag. Pinilit niyang kalmihin ang kanyang sarili kahit na nanginginig ang mga kamay niya. Sa huli ay sa wakas natagpuan niya ang kanyang bag sa sahig ng kotse sa harap. Nahihirapan siyang gumalaw at nagdadalawang isip siya kung makakaya niya ba itong kuhanin. Sinubukan niyang gumalaw ngunit napasigaw siya sa sakit at napaiyak. Hindi niya ito makukuha, wala na siyang pag-asa pa kapag hindi niya ito nakuha. Ngunit bigla niyang inisip ang mga sanggol sa sinapupunan niya at dahil doon ay mas naging desperado siya. Hinubad niya ang kanyang sapatos at ginamit upang maabot niya ang kanyang bag. Sa labas ng bintana ay bumubuhos ang ulan at sobrang lamig dahil walang tigil ang pag-ihip ng hangin ngunit sa loob ng sasakyang si Annie ay pawis na pawis at ang kanyang mga kamay ay desperado na inaabot ang bag. Dahil sa sakit at kirot ay malamig ang pawis niya sa buong katawan, lalo na sa kanyang puso na para bang may tumutusok sa kanya ng karayom at masakit din ito sa kanyang puso. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon ay hindi siya sumuko. Sa wakas ay naabot niya ang kanyang bag at sa sandaling iyon ay napaluha si Annie sa sobrang galit. Agad niyang binuksan iyon at inilabas ang kanyang cellphone pero di nagtagal ay nalaman niya na may mali sa kanyang cellphone. Ayaw nitong bumukas ngunit hindi siya sumuko. Paulit-ulit niyang sinubukang buksan at hindi niya mabilang kung ilang beses iyon. Sa wakas ay tuluyang umilo ito. Sa mga sandaling iyon ay wala siyang ibang maisip kundi ang tawagan si Lucas. 2 beses niya itong tinawagan ngunit hindi ito sumagot ngunit sa pangatlong pagkakataon ay tuluyan na nga nitong sinagot ito. "Lucas, iligtas mo ako." Agad niyang sigaw nang sagutin nito ang tawag niya. Samantala dahil sa sinabi ni Annie ay bigla siyang nag-alala. "Bakit, anong problema?" Kaagad niyang tanong rito. "Lucas, na aksidente ako at hindi ako makalabas ng sasakyan. Please iligtas mo ako, bilisan mo please." Pakiusap niya rito. Nasa panganib na ang mga baby niya. Samantala nang tawagan ni Annie si Lucas ay bigla siyang nabuhayan ng pag-asawa. Naisip niya na kapag nakuha na ng mga kidnapper ang pera pang tubos kay Trisha ay tiyak na pakakawalan na nila ito pero siya. Iba siya, na aksidente siya sa kotse at sobrang sakit ng buong katawan niya. Kapag hindi siya kaagad nagamot at nadala sa ospital ay baka mamatay na siya.
Gayunman, hindi niya akalain na hindi siya pakikinggan ni Lucas. Ani, hindi naman siguro nakakatawa ang ganitong klaseng biro, malamig na sabi nito sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito ay halos manlamig ang buong pagkatao niya. Tumaas ang sulok ng labi niya. Gusto niyang tumawa, pero hindi niya magawa. Gusto niyang umiyak, pero hindi siya makaiyak. Biro, Lucas, sa tingin mo ba ay nagsisinungaling ako sa'yo? Tanong niya. Desperado siyang mabuhay kaya niya ito tinawagan pero ito lang pala ang mapapala niya. Ang masikip na kotse ay puno na ng init, ang init ng makina ay sumisingaw na sa loob. Mainit na rin ang ibinubuga niyang hangin dahil nakasarado ang sasakyan. Ang kanyang puso ay nanlamig dahil sa mga salita nito sa kanya. Sobrang lamig maging ang buong katawan niya. Mas lalo pang tumindi ang sakit ng ulo niya pero tiniis niya pa rin ito, kaya niya pa namang tiisan ito. Ngunit ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang puso ang nagpahina sa kanya. Lucas, hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Hindi ko kailangang magsinungaling. Naaksidente talaga ako at sobrang sakit ng buong katawan ko. Nakikiusap ako sa iyo, iligtas mo ako. Pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang ito ay walang magawa si Annie kundi ang umungol sa sakit. Sobrang sakit. Annie, malamig ang boses ni Lucas. Napalinaw na sinabi ko kay Kian na hatid kanya pa uwi. Sabi nito sa kanya. Alam kong ayaw mo akong pumunta kay Trisha, pero kung hindi ako pupunta ay baka mamamatay siya. Dagdag pa nito, sabi mo hindi mo ako pipigilan, pero ngayon ano ang ginagawa mo ha? Tanong nito sa kanya. Nang mga oras na iyon ay gustong tumawa ni Annie pero hindi niya magawa. Grabe, iniisip nito na ginagaw niya lamang iyon para pigilan ito na pantaha si Trisha. Lucas, hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Naaksidente talaga ako at kung mamamatay si Trisha ay paano naman ako? Tanong niya rito na punong-puno ng hinanakit. Paano kung sasabihin ko sa'yo na hindi lang ako ang pwedeng mamatay kundi pati ang mga baby natin? Tanong niya sa mahinang tinig. Mga baby? Tanong nito. Humigpit ang hawak ni Annie sa kanyang cellphone. Sa huling sandali, alang-alang sa sanggol, sa wakas ay sinabi niya na ang lihim na nakatago sa kanyang puso sa loob ng ilang buwan. Oo, mga baby, hindi ko sinabi sa iyo na 3 buwan na ako nang buntis. Sabi niya rito, sobrang sakit ngayon ang pakiramdam ko at dinudugo ako. Iligtas mo ako, iligtas mo ang mga anak natin please. Nagmamakaawang sambit niya rito. Dumarami na nagdugo na umaagos sa mula sa kanya. Simula nang magsama tayo ay palagi tayong gumagamit ng protection, Annie. Kung may iba ka pang idadahilan sa akin ay baka mas maniwala pa ako, malamig na sabi nito sa kanya. Hindi ako nagsisinungaling sa iyo dahil naaksidente talaga ako at talagang nanganganib ang mga buhay ng mga baby ko. Kung sakali mang malaman mo na nagsasabi ako ng totoo, tandaan mo, hinding-hindi kita patatawarin. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay agad niyang pinatay ang tawag.